Hi guys, I'm Michi Sentinel. So now we're in the Module 3 na nag-training ni Kuya Peewee, which is entitled How to Present the Team Peewee Way. So this is our millionaire builders, is Kuya Peewee. So yes, turo mo na sa amin paano mag-bomb. Kasi last time, how to invite So ngayon naman, how to present the business after marunong ka na mag-invite. Tama. Okay, so guys, so napag-usapan natin last time is how to invite. Now, very important sa isang network marketer is matuto ka pa paano mag-present. Kasi 95% kung bakit sila sasali, kasi tama yung pagka-present nyo. Now, meron tayong tinatawag na effective way o sinasabing yung tamang paraan paano mag-present. May nagawa akong 10 ways because ito yung ginagawa ko personally whenever I do presentation, whenever one-on-one, big bomb, or two-on-one, three-on-one, group presentation, I always do this one. That's why, noong December 2, 2014, makikita naman yung date dyan, is meron akong na-formulate na, ay, pwede, ito pala yung ginagawa ko. Why don't I share it to my group mates? Now, number one, very important is start your presentation with smile. Ganun lang kasimple yan. Kasi pag nag-present ka, nakatingin ng tao saan? Hindi naman sa laptop sa mukha mo. Tama? Tsaka napakasarap tumingin sa isang tao na naka-smile. Yes. Minsan, nakakalimutan ng tao yung tinatawag na pag ang intro ang mag-open ng business sa tao. For me, ang intro ko palaging smile. So don't forget, just smile, and yung tao mismo gagana loob sa inyo. Kasi imagine may kausap yan kasi bakit, ang hirap na. So ako, number one, start with a smile. Always remember, kung hindi ka marunong mag-smile, mag-practice ka mag-smile. So kung may kakausapin ka, smile ka muna, then open your business. Number two, enjoy every part of the presentation. Kasi may tatlong part po ang presentation. Number one, intro. Huwag mo mamadaliin. After ng intro, body. Yun yung tinatawag na business platform. Yung pangatlo, yun yung closing. So yung tatlong parts na yun, dapat i-enjoy mo. Ibig sabihin, pag nasa intro ka, enjoy mo yung intro. Pakilala mo sa sarili mo, pakilala mo yung company, pakilala mo yung grupo mo, dun muna. Pag nasa compensation plan ka na, enjoy mo yung compensation plan. Kasi the bottom line is dapat nararamdaman ng kausap mo, nag-enjoy ka sa ginagawa mo. Yung pangatlo naman, the closing. Dapat pag nasa closing ka, enjoy mo yun. Huwag naman yung magsiskip ka from opening and closing kagad eh. Opening, business platform, tapos closing. So enjoy mo yung bawat parte ng presentation. Pangatlo, good morning intro. Psychologically, kapag ang tao nakakarinig ng good morning, palagi nila inisip, wow, fresh, wow, bago, wow, umaga pa lang talaga. Kahit gabi, binabati ka good morning. So, psychologically, ang effect na sa tao, uy, iba to, bago to. Kahit gabi, pag binabati sila good morning, pag tinanong nila, bakit good morning? Huwag mo na explain. Basta sabihin mo na good morning. Ang point kasi doon is para paramdam sa kanila na, wow, this is a brand new start. Fresh. Kahit gabi na, kahit tanghali, kahit hapon, kailangan bati mo palagi good morning. So that's the right way to present the business. Kasi pag business, dapat yan energetic. Yes. Dapat yan palagi kang excited. Kaya nga number 4, dapat lagi mo tatandaan, connect with your audience. Ang daming kasing presenter, dal-dal, hindi naman nagkakaintindihan. So, ako, mas masaya pa ako na isa lang kausap mo, pero nagkakaintindihan ko yun, kesa 10 kausap mo, wala nakikinig sa'yo. So, for me, always make sure yung number 4, connect with your audience. Paano mo nako-connect with your audience? Number 1, connect with your hand gesture. Kaya nga makapapansin mo, yung kamay, akala mo ganyan lang yan, hindi. Yung kamay na yan, nagsasabi, meron niyang energy na kikipag-connect sa kausap. Kaya minsan, nagtatapa ko ng kausap, uy, di ba maganda yun? Kasi connection yan. Or sometimes, kapag may magulo, uy, appear naman tayo, bakit di ba ganda? So, those are the signs na pwede ka makipag-connect. Ako, 1-on-1, 2-on-1, 10-on-1, kapag nakikita ko may isang makulit, nakikipag-connect ako doon. So, always connect with your audience. Number 5, be sensitive. Pag sabi mo sensitive, alam mo naman kung nakikinig pa sila o hindi na. Kung hindi na sila nakikinig, kapatid, get their attention. How? So, get their attention by magtanong ka sa kanya ng word. Madam, itong negosyo to, sa tingin mo, ano pinakamagandang product? Smart Globo Sun. Yung interaction lang, makuha mo lang siya, pabalik doon sa PowerPoint. Be sensitive enough na kung saan, minsan na tao nagmamadali eh. Kung alam mo nagmamadali, bilisan mo na. May mga tao na pag naiinip na, kapatid, huwag mo na tagalan. Or kung may mga tao naman na masyadong gusto nilang nitty-gritty, lahat ng part gusto nilang ma-explain, kapatid, huwag mo bilisan, tagalan mo. So, be sensitive doon sa kausap mo. Malalaman mo yan eh, kung gusto pa niya makinig o ayaw na. Kung ayaw na, bilisan mo na. Kung gusto pa niya, pakita mo na lahat.
Kasi iba-iba yan eh. May mga taong straight to the point, may mga taong explain sa akin lahat, maintindihan ko. So, dapat pakiramdaman mo din kausap mo. Kaya nga sabi ko, be sensitive enough. Kasi two-way yan eh. Hindi pa pwedeng, puro ikaw lang, hindi lang pa pwedeng puro siya lang. Dapat alternate kayo nagpapasa ng information. Dapat nakaramdaman mo siya. Number 6. Ako guys, I always believe in a presentation na keep it short. Yes. Kaka-present ko lang ngayon, tinimeran ko, wala pa akong 25 minutes. Maximum 45 minutes. Kaya ka nagpre-present, kapatid, 3 bagay lang. Una, papakita mo sa kanya yung business platform. Pangalawa, paano patakbuhin. Pangatlo, ano ba nangyari sa atin. Ganun lang. Hindi mo kailangan explain lahat. Hindi mo kailangan mag-technical. Just keep it short and simple. Pakita mo yung business sa kanya, anong gagawin niya, paano siya kikita, tapos na. Kasi may time para mag-technical, may time para mag-training. Not in a presentation. Parang pelikula. Wala naman trailer na 2 oras eh. Pelikula 2 oras, ang trailer 2 minutes. Ipapakita mo lang yung pelikula ng one bro. Paano? Sabihan mo siya ng konti. Keep it short. Kasi keep it short and simple. Maximum muna is 45 minutes. More than 45 minutes kapatid, yung ika 46 minutes, wala na siya naintindihan. Sinasabi niyo. Number 7, keep it simple. Less word, less mistake. Nakita mo yung slide mo. Doon ka lang magsistick sa slide mo. Don't jump on the next slide. Bawat slide, use less words. Why? Pag masyadong madaming lumalabas sa bibig mo, nalilito sila. Kapag madami ka masyadong kwento, minsan yung iba, naiinip na sila. Keep it short and simple and make it straight to the point. Straight to the point. Kung nasa direct referral ka, may A and B, may 500 ka, tapos. Wala nang iba eh. Kasi, iba, isang slide, 15 minutes, no. Direct referral, 500, tapos. Tama. 1,000 pesos. Number 8, be yourself. In this business, parang kung sinasabi, itong negosyo to parang buhok. Kung anong style na gusto mo, yun yung tama. Kasi para sa'yo. Unang-una, itong business na to, sa'yo. So be yourself. Kung paano ka na-convince, ganun mo i-present. Paano ka natuwa sa business, ganun mo pakita. Paano mo gusto ipakita sa kanila, di ganun mo i-show sa kanila. Walang tama, walang mali. Ang sa akin lang, be yourself. Like ako, whenever I present, no, iba-iba naman eh. Hindi ba magiging bias sa ginagawa ko. Pero sa akin kasi, pinapresent ko yung negosyo kung paano ako na-convince. Na-convince ako doon sa kitaan. Na-convince ako na kung milyon palang kitaan dito. So doon ako nakafocus. May ibang tao naman na convince sila sa product, doon ka mag-focus. Diba? Iba-iba naman yan eh. Walang tama, walang mali. So again, for me, just be yourself. Kung sa tingin mong effective yun, then do it. Kung sa tingin mong ineffective, then don't do it. Try another one. Last, number 9, use your voice. Ito, energy yan eh. Katulad ito. May mga nagpe-present plateau. Dito sa One Bro, Halika, dito, P90. Pero iba naman, parang may wave yung boses. So, for me, gamitin mo yung boses mo, malakas, bigla mahina. Diba? Ayaw. Kanina mo yung presentation kanina, gumagano. So, yung voice kasi, energy yun, papunta sa kausap mo. Lastly, ito sinimulan mo ng smile, tapusin mo ng smile. Ako pag tinapos ko ng smile, pag kinamaya ko bago ako tumayo, yung huling sinabi ko, yun ang tatatak. Alam mo lagi sinasabi, pagtulungan natin dalawa. Welcome sa One. Ganun lang. So, again, those are the 10 ways paano mo i-present yung business. Just keep it short, keep it simple, enjoy your presentation, the way you wanna present it, i-present mo ng ganon, start with a smile, end with a smile, and your last word, pagtulungan natin dalawa. And the rest lalaki na mo. Pwede ba magtanong ng questions? Sige po. Okay. Maybe ka na share sa video ng mga sample na intro and closing. Intro. Ang intro kasi iba-iba yan. Kapag empleyado ka usap ko, ang intro, mga empleyado. Kunyari, compare ko lang, empleyado ka, ilang taon mo na ginagawa yan. Ito, kamusta buhay? Kulang pa din. So alam ko na. Yeah. So kung pang empleyado ka usap mo, titagay mo yung employment. Alam naman natin difference ng employment sa pag-earn sa giling business. Iko-compare mo yun. Tsaka ang intro ko lagi, 3 bagay. Number 1, ma'am, sa totoo lang, baka pag-isipan mo networking to. Hindi to networking. Kaya may palagi akong ballpen tsaka papel eh. Number 1, networking, in-ex ko yun. Para kagad, pinatay na kagad nila yung doubt nila doon sa meeting. Hindi pala networking. Pangalawa, hindi to pyramiding. Ex mo na yun.
Pinatay mo yung pangalawa na naman. Wow, hindi pala pyramid. Pangatlo, hindi to scam. X mo yan. Yun ang magandang intro. Kasi pinatay mo na sa isip mo eh. Hindi pala network, hindi pala pyramid, hindi pala scam. Okay, ito makikinig ako. Ang intro kasi pambukas eh. Ng isip eh. So, kung hindi mo natanggal yung feeling nila, doubt nila sa gagawin natin, walang papasok sa isip nila. Kailangan tanggalin mo. Matatanggal mo lang yun pag sinabi mong hindi to networking. Yun yung intro ko. Closing, sample. Pag closing kasi, depende. Pag negative. Pag negative kasi, Sabi, hindi kadalasan may kaya. negative. Hindi kaya, walang time. Walang time. Okay, sa mga hindi kaya ganito, palagi kong dinodrawing yung table. Ito, yung table na to. Kino-compare ko. Diba? Employment. Ang employment, walang time, pero wala din pera. Pag negosyante, walang time, pero may pera. Ang tambay, may oras, wala namang pera. Pero yung mga networker, may oras na, may pera pa. Dito na lang ako. Kasi kaya nila di naiintindihan, kasi hindi nila, walang illustration eh. Drawing mo. O empleyado, di ba ganyan? Negosyante ganyan. Tambay ganyan. O alin ka dyan. Kaya nga minsan mas gusto ko maging tambay eh. Kasi yung tambay mayroong oras eh. Yung empleyado wala. XX, ito kay tambay, X-check eh. Dito ka na lang. Yeah. So, yun, it's one of the eye-opener. Tsaka pag sinabi nila, ang hirap mag-convince. Lagi ko sinasabi, mas mahirap mag-convince na sa pagiging empleyado, ang masarap na buhay. Ikaw nga mismo, hindi nagbago buhay mo eh. Nang damay ka pa. Tama. Paano magiging mahirap mag-convince? Araw-araw may nagtatayo ng tricycle, di bumibili ng tricycle para magnegosyo ng tricycle. Araw-araw may sari-sari store, mas mahal pa sa 10,000 yun. Paano may mag-convince? 9,000 pesos, may negosyo pa na, lisensya pa na to sa ibang company. Ito na yung 9,000 yung wellness. Sorry. 3,000 ba? Sorry. 3,000 sa loading, 9,000 sa wellness. Yeah. So, magkakaroon tayo ng video to explain the wellness. But anyway, last tip na lang for beginners. Okay, Nung beginner ka, paano ka nagkaroon ng courage mag-bomb? Pag beginner ka, ibabad mo yung sarili mo sa bomb. Makinig ka ng video, since kayo, nasa internet kayo, may YouTube, pakinggan yung araw-araw yung video. Yung mga top earner natin, yan sila Sir Aaron, sila Sir Anton, sila Sir Dangan, si Ma'am Mitch, si Sir Rabi, Sir Estigoy, si Johnny, lahat yan, pakinggan ninyo. Kasi may kanya-kanya style yan. Nakunin mo yung mga style na gusto mo sa bawat speaker, tapos pagsama-sama mo yung gusto mo. Kasi at the end of the day, malupit ka speaker, malupit you know. Shit. Hindi, kukonek na lang natin. Yan, so tuloy lang natin. Pag bago ka, kinig ka ng mga presentation. Kung taga Pilipinas ka, punta ka ng office ng DHS. Attend ka ng training, attend ka ng bomb. For 6 months ginagawa kaya hanggang matuto ako. Kung bago ka, huwag ka muna mag-explain. Hayaan mo muna si upline na mag-explain para sa'yo. Wag muna. Hanggat nabawi mo puhunan mo. Okay? Pag bago ka, kapatid, ang i-focus mo, yung mga taong iimbitahan mo. Pag bago ka, lagi mo tatandaan, mas madaming hindi sasama, konti na sasama. Pag bago ka, maging ready ka sa negative, maging excited ka sa positive. Pag bago ka, dapat ready ka sa mga trials eh. Kasi lalo ako, nagsisimula ako dati, sa loob ng 10 taong kinakausap ko, 8 umaayaw. 2 pupunta. Sa 2 pupunta, 1 lang sasali. So, yung bago kasi, dyan tinitira ang discouragement eh. Tanda mo kung bago ka kapatid, lahat kami dumaan dyan. Kaya mo yan. Alright. So basically, that's how you present. Again, be yourself. I mean, katulad din ako, tama yung sabi ni Kuya Kiwi, you need to find out kung ano yung klase ng presentation na gusto mo. Always remember, bakit ka ba nag-pay in? Tama? So from that, i-share mo lang yung business. Again, presentation, it's about sharing the business. It doesn't matter kung sumaling tao hindi. At the end of the day, nag-share ka ng business sa ibang tao. Okay? So basically, that's it. Thank you guys. So, I'll wait for the next module, which is the ano ba tayo? 12 inevitable to success. yes. Okay. So thank you guys. God bless. Bye bye.